Paano nagsisimula ang kasalanan kapag hindi natin kinikilalang ang Diyos bilang ating tagapagkaloob pag-unawa sa ugat ng problema sa pinakaugat? Ang kasalanan ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mali. Ito ay tungkol sa pusong lumalayo sa Diyos. Kapag nakakalimutan natin na siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating tinatangkilik, nagsisimula tayong umasa sa ating sariling kakayahan. Ito ay mapanganib sapagkat pumapasok ang pagmamataas. Iniisip natin, pinaghirapan ko ito kaya karapat-dapat lang sa akin. Sa halip na alalahanin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayahang magtrabaho. Deuteronomio 8:17-18. Napapalitan ng takot ang tiwala. Nababahala tayo tungkol sa hinaharap. Nakakaligtaan nating may pangako ang Diyos na siya ang magbibigay ng ating pangangailangan. Mateo 6:31-34. Nasusundan ng pagsuway. Kapag tayo'y lubos na umaasa sa sarili, gumagawa tayo ng desisyon nang hindi hinahanap ang kalooban ng Diyos, kaya't tayo'y lumalayo sa Kanya. Ito mismo ang nangyari sa Hardin ng Eden. Tinukso sina Adan at Eva na maniwala na maaari silang maging katulad ng Diyos at magdesisyon para sa kanilang sarili kung ano ang tama at mali. Genesis chapter 3:1-6. Ginamit ng kaaway ang panlilinlang upang iparamdam sa kanila na hindi sapat ang Diyos. Ganoon din ang nangyayari sa atin ngayon. Kapag iniisip nating kaya nating harapin ang buhay ng mag-isa, unti-unting lumalayo ang ating puso sa Diyos. Estratehiya ng kaaway si Satanas ay tuso. Hindi niya laging tinutokso tayo gamit ang hayagang kasalanan, sa halip ay inaatake niya ang ating isipan. Hindi mo na kailangang ipagdasal ito. Alam mo na ang gagawin. Kung hindi mo kokontrolin ito, sino ang gagawa? Hindi ka pwedeng basta maghintay sa Diyos. Hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Baka kailangan mong gumawa ng paraan. Mukhang wala namang masama sa mga kaisipang ito, pero unti-unti nitong inaagaw ang ating pagtitiwala sa Diyos. At bago natin namamalayan, gumagawa na tayo ng mga desisyong hindi siya isinasaalang-alang at nagbubunga ito ng kasalanan. Diyos bilang ating tagapagkaloob, pinaaalalahanan tayo ng Santiago 1:17 na ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama. Ibig sabihin nito, ang ating talento at kakayahan galing sa Diyos. Ang ating trabaho at kita, ipinagkakaloob niya. Ang ating kalusugan at lakas, nagmumula sa Kanya. Ang mga oportunidad at tao sa ating buhay, kaloob niya. Kapag kinikilala natin ito, hindi na tayo aasa sa ating sarili, kundi matututo tayong lubos na magtiwala sa Diyos. Awa ng Diyos, nagsasagip siya. Kahit tayo'y nagkukulang sa Efeso 2:4-5, sinasabi na kahit tayo'y lumalayo, ang Diyos ay mayaman sa habag. Hindi niya tayo iniiwan kahit minsan tayong magmataas o umasa sa ating sarili. Sa halip, tinatawag niya tayong bumalik sa Kanya. Katulad ng alibughang anak sa Lucas 15, maaaring minsan tayong mamuhay ayon sa ating sariling kagustuhan. Ngunit sa oras na tayo'y magbalik loob, bukas palad tayong tatanggapin ng Diyos. Paano mas magtitiwala sa pagkakaloob ng Diyos? Narito ang ilang paraan upang mas umasa sa Diyos araw-araw. Simulan sa panalangin. Bago gumawa ng desisyon, ipanalangin ito at hanapin ang gabay ng Diyos. Alalahanin ang Kanyang katapatan. Balikan ang mga pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos ang iyong pangangailangan at magtiwala na gagawin niya itong muli. Sumunod sa Kanyang salita. Kahit mahirap, manalig na ang paraan ng Diyos ang pinakamabuti. Bitawan ang pag-aalala. Sa halip na mag-alala, ipagkatiwala sa Diyos ang iyong pangangailangan. Filipos chapter 4, chapter 7. Maging mapagpasalamat. Pasalamatan ang Diyos sa malalaki
at maliliit na pagpapala. Ang pusong puno ng pasasalamat ay mas lalong umaasa sa Kanya. Mga tanong para sa pagninilay. Sa anong bahagi ng iyong buhay ka nahihirapang magtiwala sa Diyos? Mayroon bang pagkakataon kung saan labis kang umasa sa sarili mong kakayahan at ito ay naglayo sa iyo sa Diyos? Ano ang isang hakbang na maaari mong gawin ngayon upang higit na umasa sa pagkakaloob ng Diyos? Mayroon ka bang pinagdadaanan na nais mong ipanalangin natin? Bukas akong makinig at samahan kang manalangin. Like, share, and subscribe para pagpalain ka.